Ang Panginoon, kailan po tayo uling nakapag-misa rito? Kailan? Hindi na matandaan sa tagal. July, August, September, October. So, matagal-tagal rin tayo hindi nakapag-ibang ng misa. So, tama-tama naman ngayon, pinakailangan natin magdasal, bahagi na nawa, ay pinagsusumikapan natin, hindi pa umulan, kalimitan, ay hindi tayo nakapagmimisa, ay baha, binabaha tayo. So, bahagi na ipanalangin din natin ang mga kapatid natin na nasa lanta, na nakalipas na mga bagyo, lalo na yung nakaraan, mga lindol, at mga ilang pang sabula. Panalangin din natin, kasi na yung daw-dagat din yung isa pang bagyo, ay super typhoon daw. So, kaya ipanalangin din natin na nawa, ay huwag tayo maapektuhan na nabanggit na bagyo. Idasal natin sa puntong kapal na ipagsangkalang tayo sa anumang hagupit na dulot ng kalikasan at kung minsan ay alin, gawa din ng kababaan ng tao, kababayaan ng tao. So, kung minsan yung tao ay sabi na natin sa Ebanghelyo rin, ay ang mga tao makamundo ay mas matatalino kaysa sa mga taong makadiyos. Kaya po marami ang mga nakalusot na nangurakot, nangulimbat, ilang taon na sila ay nakakalusot. So, bahagi na kung saan ay kaya po ngayon tayo ay naapektuhan. Kaya yun din po yung hamon ng Ebanghelyo natin sa araw na ito. Hindi niya pinuri yung katiwala, gawa ng siya'y nagdaya. Pinuri niya yung katiwala dahil sa alin. Ginawa niya yung ginamit niya yung kanyang katalinuhan. Kaya bahagi na huwag natin kalimutan. Gamitin natin yung ating galing. Hindi sa mga bagay na kung tawagin nga po natin ay ikasasama ng tao, bagkos naman sa ikabubuti ng tao. Meron po isang nagsabi na, well, kaya daw tayo kung na dumaranas ng kapahamakan ay of course, isang kadahilan ay gawa ng kasalanan. Maaaring kasalanan mo, kasalanan ng mga tao na sa paligid mo, o maaaring kasalanan ng mga tao na sa lipunan na ginagalawan mo. Kaya tayo ay dumaranas ng kabigatian. Kung tawagin natin ay mga hindi kalulugod na karanasan. Pero minsan parang kadahilan kung bakit daw tayo ay napapahamak kay alin, ay gawa daw ng hindi natin ginagamit ang ating katalinuhan. So, bahagi mo yun na huwag natin kalimutan. Na isang kadahilanan din na tayo ay napapahamak sapagkat gawa ng ating pagsayang sa biyaya ng pagiging matalino. Hindi natin ginagamit ang mga galing na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin.
para lalong lumagot, no? Lalo tayong umunlad upang sabi nga natin, huwag natin hayaan na tayo rin manatiling nakakadena, no? Sa kahirapan at kapahamakan. Bahagi mo yun na huwag natin kalimutan. No? Kaya minsan sabi na natin, minsan, no? May mga tao hindi naman masama. No? Bobo lang. No? Kaya napapahamak. No? Ay sayang yung katalinuhan na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Na nawa ay sabi nga natin ay sana ay maging daan upang mailayo natin ang ating sarili sa tiyak na kapahamakan. Kasi huwag natin kalimutan na yung dulot ng Diyos ay kaligtasan. Ay hindi naman inais ng Diyos na tayo ay mapahamak. Bahagi ko yun na huwag natin kalimutan. Kahit na minsan ay tayo ay sumusuway sa kanyang kalooban, gusto pa rin ng Diyos na tayo ay iligtas. Kaya nga, inaanyayahan tayo na rin magbalik loob sa Kanya. Pero, nawa, magamit din natin yung katalinuhan na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. At kaya po na pangalaga natin na sabi nga natin, meron tayong responsibilidad na imulat natin yung ating sarili at ang mga tao na sa paligid natin. Kasi yan ang dahilan kung bakit tayo ay nag-aaral. Ngayon mga panahon na ito, ay hindi lamang yung pumapasok sa paralan. Sabi na nilisan ka ng aral sa YouTube Academy. YouTube lang. Pwede na siyang matuto. Bahagi o hindi kaya gawa ng Facebook. Mga, kung tawagin natin ngayon yung mga social platforms para makita ko natin. Kaya hindi ho kakulangan, lalo-lalo na ngayon. Gawa ko ng mataas na teknolohiya natin. Nandiyan kayo tinatawag natin AI. So, pagkakataon, may sabi na natin, kung may cellphone lang kayo, gamitin yung ChatGPT. Pwede nyo itanong kung yung ilang mga katanungan pwede natin gawin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Maliit man o malalaking mga bagay tungkol sa usapin na kinahaharapan natin ngayon sa daigdig na ito. Napakarami ng teknolohiya. Kailangan, sabi nga natin, gamitin natin ito. Gamitin natin ito. Paralel. Hindi lang mga para sa Ebanghelyo, kasi mawawalan siya ng trabaho. Pero hindi sa lahat, makita natin, hindi lang sapagkat na mawawala, mayroon mga bagay na mawawala kapag hindi natin ginamit. Ulit, siguro mas positive na makita natin na yan ay ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. At babalik tayo doon sa aklat ng Genesis, na alin yung kanyang hamon, pakikiisa sa natin sa Diyos, sa kanyang pangangalaga ng kalikasan at ng lipunang ginagalawan natin. Sabi nga natin ay pakikiisa natin kay Jesus bilang hari. Na alin, dinangin ninyo ang daigdig na ito. Dinangin ninyo yung daigdig na ito. So, bahagi ko yun na nawa ay makita natin at gamitin natin ang mga karunungan na natutunan natin sa daigdig na ito. Sapagkat sabi
Kaya pinuri ni Jesus ang katiwala na ito sapagkat hindi niya hinayaan na alin na siya na lamang ay alin, mamalimos, no? Mamalimos doon sa kalsada, no? Kinakailangan niyang gamitin yung kanyang kakainan upang kung dahil siya alam niyang tatanggalin siya sa kanyang trabaho, mayroon siyang mapupuntahang ibang trabaho, no? Sa pamagitan ng kanyang ginawa. No? Kaya yun po rin po naman yung naging panalangin namin sa daigdig na ito. No? Sapagkat sa panahon na ito, napakalaki ng ating pagkilos na kung tuusin ay baka tayo ay napapahamak dahil lamang sapagkat hindi natin ginagamit ang ating katalinuhan para makalayo tayo sa kapahamakan at tunay na magdulot sa atin ng kaayusan, kaligtasan, kalayaan, ang paglago, no? Sa daigdig na ginagalawan natin. Hindi naman kinakailangan na sabi nga natin na tayo ay napakayaman, no? Pero yung the very fact natin, inilalayo natin yung ating sarili sa tiyak na kapahamakan. At naman po, magpasalamat tayo sa Diyos. No? Magpasalamat tayo sa Diyos sa mga biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin. No? Kasi baka nakakalimutan natin kung tsaka ako minsan hindi namin nakita na may galing pala tayo. No? Kasi nga, baka hindi tayo marunong magpasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. No? At yan naman yung ating ebanghelyo para sa susunod na linggo, no? Ang magpasalamat.